Taong 2014 nang magkaroon kami ng maayos at magandang bahay dahil tapos na kaming pag-aralin ni Papa ng college. Hindi na mahigpit ang budget dahil si Eser na lang ang pinag-aaral nila. At sa public school sa CLSU nag-aaral noon si Eser. Naranasan din namin ang maglimas ng tubig dahil mababa lang ang bahay namin noon. Konting ulan lang, pinapasok agad ng tubig yung bahay namin. Nakakahiyang nakakatuwa pero naglalagay din kami ng kaserola sa ibabaw ng mga aparador at cabinet dahil madaming butas yung bubong ng bahay namin. Kaya ang unang pangarap ko noong bata ako, magkaroon ng magandang bahay. Yung hindi pinapasok ng tubig baha at hindi tumutulo ang mga bubong. Hindi ko pa maintindihan noon kung bakit kaya hindi maipagawa ni Papa yung bahay kahit na may bukid at may trabaho naman siya. Ngayon ko na lang talaga naintindihan lahat. Kung mas inuna pala nilang magpaganda ng bahay noon, sa malamang hindi kami nakapag-aral na 3 ngayon. Hindi pala kayang pagsabayin ng isang ordinaryong empleyado ang magpaaral at magpatayo ng magandang bahay dahil may isang isasakripisyo kapag ginawa ito ng sabay. At bago nga simulang ipatayo ang bahay namin na to, hindi pa din naman sapat ang inaani sa bukid at sinasahod ni Papa para makapagpagawa ng magandang bahay dahil halos walang natitira dahil naibabayad lang naman lahat yon sa mga utang na ginastos sa pagpapaaral sa amin at yung pang-araw-araw naming gastusin sa bahay. Kaya naisipan ni Papa na mag-loan sa Pag-ibig. At oo, housing loan sa Pag-ibig ang bahay namin na to. Na hanggang ngayon, hinuhulugan pa din nila Papa at Mama buwan-buwan. Tanong ko lang, hindi ba deserve ng isang magsasaka at isang empleyado na matapos niyang mapag-aral ang mga anak niya ay isunod niya naman ang naudlot na pangarap niya na magkaroon ng maayos na bahay at sasakyan? Bakit may mga taong hindi natutuwa sa tagumpay ng iba? Anong kapitbahay ba ang gusto niyong maging kapitbahay? Yung baon at hindi man lang umaasenso sa buhay? Kung yan ang gusto niyo, bahala kayo. Mas bigyan niyo ng oras at panahon ang pagiging bitter sa isang tao. Hindi naman natutulog ang Diyos. Tandaan nyo, kung mali ang pamumuhay na ginagawa ng isang tao, makikita ito sa pisikal na itsura at sa araw-araw na pamumuhay niya kasama ang kanyang pamilya. At matapos nga ang isang dekada, ngayon lang napapinturahan nila Papa itong bahay dahil naman ito sa lamsam nila sa SSS. At bago matapos ang video ko na to, gusto ko lang sabihin sa lahat ng taong bitter sa amin, pag-isipan nyo lang kami ng pag-isipan. Take your time. Bye for now.